pala kayo. Iniisip ko lang kanina kung papaano nga kaya malalaman ng isang tao kung apektado na siya ng rabies. Malalaman kaya ito agad? Mabuti pa, samahan niyo akong alamin ang mga bagay na ito. Kasama pa rin si Doc Rafi. Tara mga bata! Magandang hapon po, Doc Rafi. Magandang hapon din sa'yo, Bensi. May stages po ba o level ang rabies? Pag ang tao ay nakagat ng isang hayop na may rabies, ay hindi naman kaagad nagkaka-rabies yung tao. So dadaan po sa iba-ibang stages ng sakit po yung tao na yun hanggat aabot po dun sa pinakadulo na kung saan siya ay mamatay. So yung pinakaunang stage ng sakit na rabies ay yung tinatawag natin sa English na incubation period. Ang ibig sabihin ng incubation period, ito yung panahon kung saan yung tao ay kinagat ng hayop hanggang sa yung panahon na lumabas yung unang simptomas ng rabies. Yung haba ng incubation period, i-compare po natin sa ibang mga sakit, ang rabies ay hindi po definite yung haba ng incubation period niya, no? Paiba-iba. Maaring linggo lang, maaring buwan lang, maaring taon. Pagkatapos ng incubation period, dadaan na po yan sa sinasabi natin prodromal stage. Yung mga simptomas na yung pasyente ng rabies, pero hindi pa siya specific na rabies. So yung stage na to, maaring may lagnat, may sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng ibang trangkaso o ibang sakit na yung rabies, magpro-progress yung sakit ng pasyente. So from the prodromal stage, tutuloy na po yan sa ating neurologic stage. Ito na yung dalawang klase. Ito yung may furious type na rabies at saka may paralytic type na rabies. Ang mas alam ng tao, ito yung furious type ng rabies. Yung sinasabi nila parang sa aso, sabi niya asong ulol. Ito yung nagkakaroon ng hydrophobia, aerophobia, naglalaway. Yun yung furious type of rabies. Minsan sinasabi nila parang nababalo yung pasyente. Pero yung 20% naman ng rabies ay mayroon din tinatawag kami na paralytic type of rabies na kung saan nagkakaroon siya ng paralisa sa parehong bahagi ng katawan niya. At yung panguli, ito na yung sinasabi natin na papunta na sila sa coma, yung tutulog na sila at eventually yung pasyente ay mamamatay. So ito po yung iba-ibang stages ng sakit ng rabies. Paano po malalaman kung ang isang tao ay meron na pong rabies? Magandang tanong yan, kasi napakahalaga yan, lalo sa pag-prevent ng rabies. Una't una para malaman po nila, ang isang tao, pag wala pang simptomas ng rabies, ay hindi ito nakakahawa. So, napakahalaga rin na dapat nagkakaroon ng idea na magkakaroon na nga ng rabies yung tao. Kung nasa second stage na nung sakit yung rabies, ito yung prodromal stage. Dito na masasabi natin na ma-rabies yung tao. Pero doon sa unang stage, yung incubation period dito, wala pa. Kasi nga yung sakit ay hindi pa umaabot kung sa dapat pupuntahan niya. Nag-i-incubate pa lang. Kumbaga yan, diluluto pa lang yan para magkaroon ka na ng sakit. So pagdating sa second stage na, doon mo lang malalaman na maaring may rabies na yung pasyente. Ang problema lang, ito yung stage na hindi mo talaga iisipin na ma-rabies mo ng pasyente kasi nga yung simptomas niya ay hindi specific sa rabies. Kung minsan akala mo lang may trangkaso siya. So it is only during the third stage and above na kung saan doon mo talaga iisipin na malamang may rabies yung pasyente. Maraming salamat po, Doc Rafi. Maraming salamat din, Bensi. Naku, delikado pala kapag hindi naagapan agad ang rabies. Kung mag-aalaga man tayo ng mga hayop gaya ng aso o pusa, huwag aalisin ang pag-iingat sa ating paggawa. Bukod sa aso, ano pa kaya maaari pang panggalingan ng rabies? Yan naman ang pag-aaralan natin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!